na kasabihan na for you to be able to forget the man, you need another man. No, bilang mga mamamayan at taga-subaybay ng balita, mahalagang balansehin din natin, 'di ba, ang interes sa buhay ng mga sikat na personalidad at ang panggalang sa kanilang mga pribadong espasyo. Lahat naman po ng maganda ay wini-wish natin for Bea Alonzo kasi she deserve to be happy and deserve din naman niya na makakuha ng tamang tao para sa kanya. Miss Bea Alonzo, bakit nga ba tila nirereto dito po sa isang mayor ng Pasig na si Mr. Vico Soto? Ano nga ba ang mga dahilan? At ano nga ba or bakit nga ba hindi makapaniwala ang mga netizen patungkol sa isyong ito? At bakit din marami nagsasabi na bagay nga daw sila at bakit patuloy silang nirereto ng paulit-ulit pagkatapos sa mga isyong naugnay kay Bea? Yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo of course magpatuloy sa ating updates, of course guys, kung pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at pagsubaybay. Sa mundo ng showbiz at politika sa Pilipinas, karaniwang pinag-uusapan ng publiko ang mga personal na buhay ng mga kilalang personalidad. At isa sa mga usaping muling umingay ngayong 2026 ay ang pag-uugnay kay Bea Alonzo at kay Vico Soto. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa magkabilang panig, naging paksa ito ng mga entertainment column, social media posts at iba pang online discussion. Ang mga chismis ay lumakas sa panahon na kung kailan naging sentro ng balita itong si Miss Bea Alonzo dahil sa mga usap-usapang may kinalaman sa kanyang mga balitaang or relasyon kay Mr. Vincent Co. At sa mga balitang nauugnay sa kanilang planong pagpapakasal. Habang lumalabas ang iba't ibang mga balita at iba't ibang ulat tungkol sa estado ng kanilang relasyon, nagsimulang maglabasan din ang mga mungkahing ang pangalan ng mga personalidad na maaaring iugnay kay Bea sa hinaharap, at isa sa mga madalas na mabanggit ay walang iba kundi si Mayor Vico Soto. Ang tanong ng marami, bakit nga ba si Mayor Vico Soto? Maraming netizen kasi ang naniniwala na may ilang mga pagkakatulad ang dalawa. Pareho silang may positibong reputasyon sa publiko. Si Bea ay isa sa pinakakilalang aktres ng kanyang henerasyon, habang si Mr. Vico naman ay kinilala sa larangan ng lokal na pamahalaan. No, at dahil sa kanyang imahe bilang reformistang leader. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ganitong obserbasyon ay hindi nangangahulugang may romantic relationship or interest sa pagitan ng dalawang personalidad. Kadalasan, yung mga ganitong love team o pagtatambal ay nagmumula lamang sa mga imahinasyon ng publiko at mga tagahanga. Syempre po, bilang mga tagahanga ni Miss Bea Alonzo, gusto natin makita siya na masaya 'di ba? At isa sa mga talagang masasabi natin na palasak na kasabihan na for you to be able to forget the man, you need another man, 'di ba? Gayon pa man, mahalagang tandaan ng ganitong obserbasyon, hindi po ibig sabihin nun talagang may namamagitan na sa kanilang dalawa, kasi syempre kung hindi man po nagkaroon ng second chance, although sabi sa mga balita nanghihingi nga raw ng second chance si Mr. Vincent Co dito kay Bea. Pero hindi natin alam at wala naman pong nilalabas na official na statement si Bea kung binigyan niya nga ng pagkakataon, di ba? So dahil dyan is gayon pa man na parang malaki ang papel ng social media kasi sa pagpapalaganap ng mga ganitong klase ng usapin. Sa loob lamang ng ilang oras, maaring kumalat ang ilang mga larawan o komento or haka-haka at maging pambansang paksa ng discussion. Marami ring netizen ang gumagawa ng mga edited photos, fan posts at speculative content na lalong nagpapalakas sa mga usap-usapan kahit walang direktang ebidensya. Ang ganitong uri ng online culture ay hindi na bago sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. So dahil diyan, syempre hindi rin natin maiiwasan na makarinig tayo ng iba't ibang mga opinyon mula sa mga netizen.
Sa iba't ibang online discussion nga, may makikita ka magkakahalong reaksyon sa publiko. May mga nagsasabing magiging magandang tambalan umano sina Bea at Vico dahil pareho silang respetado ng kani-kanilang larangan. Mayroon din nagsasabing hindi dapat gawing sentro ng usapan ang personal na buhay ng dalawang personalidad. Sa ilang online communities, may mga gumagamit na nagpapaalala na hindi makatarungang magpakalat ng mga haka-haka ng walang sapat na batayan. No, dahil nga ang mga ganitong pananaw ay nagpapakita na hindi lahat ng netizen ay agad naniniwala sa mga chismis. So sa panig naman po ng mga nasasangkot sa pampublikong ulat, wala pang opisyal na kumpirmasyon na may espesyal na relasyon sina Bea Alonzo at Vico Soto. So dahil dito nananatiling haka-haka lamang ang mga usap-usapang lumalabas sa social media at entertainment circles. Mahalaga ring tandaan ng kawalan ng kumpirmasyon ay hindi dapat palitan ng mga sariling konklusyon. Ang responsableng pagtingin sa mga balita ay nangangailangan ng pag-asa sa mga beripikadong impormasyon at hindi lamang sa mga chismis. Ang muling pagrespeto kay Bea Alonzo or pagrereto kay Bea ay kay Vico ay isa sa lamang halimbawa kung paano mabilis na kumakalat ang mga usaping personal ng mga sikat na personalidad sa panahon ng social media. Habang nananatiling interesado ang mga publiko no sa kanilang at mga social media sa mga personalidad na ito ay mahalaga pa rin na igalang natin yung kanilang pribadong espasyo at umasa lamang sa mga impormasyong may sapat na ebidensya bago maniwala sa anumang balita. So sa akin pong pagsusuri sa mga pangunahing dahilan din kung bakit paulit-ulit na inuugnay ng publiko sina Bea Alonzo at Vico Soto ay yung kanilang magkatulad na positibong imahe, 'di ba? Positive kasi yung mga image nila sa mata ng maraming Pilipino sa isang panahon kung saan madalas mabalitaan ang mga skandalo at kontrobersya. Kapwa sila nakikita bilang mga personalidad na may reputasyong maingat at profesional. Si Bea Alonzo ay matagal nang kinikilala bilang isa sa mga pinakarespetadong artista sa bansa. Sa loob ng maraming taon, napatunayan niya na ang kanyang husay sa pag-arte at kakayang manatiling may kaugnayan sa industriya sa loob ng matinding kompetisyon. Samantala, si Vico Soto naman naging simbolo para sa maraming kabataan ng isang bagong uri ng liderato sa lokal na pamahalaan. So dahil dito, may mga netizen na tila nakabuo na ng idea na maging ideal couple, no? Yung mahal na ang dalawa. Gayong man mahalagang maunawaan din natin na ang pagiging matagumpay o popular ng dalawang tao hindi sapat na batayan upang ipagpalagay na may posibilidad silang maging magkasintahan. So, kahit po inuugnay sila ng paulit-ulit kasi year 2024, year 2022, talagang inuugnay silang dalawa 'di ba? So, isa pang mahalagang punto ay ang kultura ng mga Pilipino pagdating sa pag-uugnay ng mga kilalang personalidad. Kapag may isang artista at public figure na walang kumpirmasyon ng relasyon, madalas itong nagiging paksa ng iba't ibang haka-haka, lalo pag lumalabas kapag ang dalawang personalidad ay parehong hinahangaan ng publiko. Sa kabilang banda, may ilang negatibong epekto rin ito sa ang patuloy na pag-uugnay sa mga personalidad ng walang sapat na batayan. Maaari itong lumikha ng hindi kinakailangang pressure sa kanilang personal na buhay at maaari rin itong magbunsod ng maling inaasahan mula sa mga tagahanga na umaasang magiging totoo ang isang relasyong hindi naman umiiral, 'di ba? Parang imahinasyon lang ng mga fans pala to. No, bilang mga mamamayan at taga-subaybay ng balita, mahalagang balansehin din natin, 'di ba, ang interes sa buhay ng mga sikat na personalidad at ang panggalang sa kanilang mga pribadong espasyo. Ang mga artista at opisyal na gobyerno ay ang pampublikong tao, ngunit hindi nangangahulugan na obligasyon nilang ipaliwanag ang bawat aspeto ng kanilang personal na buhay. Kung susuriin ang sitwasyon, mas makabubuting tignan ang mga ganitong usapin bilang bahagi ng kanilang kultura ng entertainment at social media kaysa bilang mga kumpirmadong balita. Hanggat wala pang malinaw na pahayag mula sa magkabilang panig, manatili lamang na haka-haka at opinyon ang mga pag-uugnay sa kanila.
Sa huli, ang tunay na mahalaga ay ang kanilang mga nagagawa sa kani-kanilang larangan. Para kay Bea, ito ay isang kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon. Para naman kay Biko, ito ay kanyang tungkulin bilang lingkod bayan at anuman ang kanilang personal na buhay, mas makabuluhang suriin sila batay sa kanilang mga nagawa kaysa sa mga chismis na umiikot sa social media. Kaya naman, lahat naman po ng maganda ay wini-wish natin for Bea Alonzo kasi she deserve to be happy. And deserve din naman niya na makakuha ng tamang tao para sa kanya. Kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!